at kami ay naimbitahan rito. Ako po si Captain Ray Valeros Jr., isa po sa senior advisor ng Genuine People's Initiative. Para po sa kaalaman ng lahat, yung mga pinag-uusapan po natin dito, isa po kami sa nabiktima. Ako po ay nakulong ng 10 araw sa Presinto 5. We violated a wrong ordinance to prove that we are right. Ang sinasabi ko po, kinakatigan ko yung sinabi ng ating mga mahal na congressman na ang batas sa atin is andyan pa rin. At kami ay nanalo sa korte under RTC Branch 6 kay Judge Jimenez. Ang kaso namin, para sa kaalaman ng lahat, nagkakanda kami ng peaceful rally. Actually, hindi naman rally yun Pronouncement namin na kinokondem namin yung malawakang lockdown sa buong Pilipinas dahil marami nang nawalan ng trabaho, marami nang nagkakasakit. At ako po ang makakapagpatotoo from March 2020 hanggang March 2021, wala pong COVID. Bakit ko po nasabi? Lahat po na nagkakasakit kaya kong patunayan at dalahin sila rito, niyayapos ko po, hinahalikan ko. Hindi ako nagka-COVID, hindi po ako bakunado. From April 2021 hanggang ngayon, naniniwala ako may COVID na. Ayoko na silang yakapin. Kasi alam ko, nasa bakuna na yung COVID. So, bakit ko po nire-relay sa inyo to? Nung nakawala po ako sa kaming mag-asawa, andito po siya, nakawala kami sa kulungan, plinano ko po na pumatay na ng tao. Para po sa kaalaman na lahat. Worse na po yun. Pupunta ako ng DOH, dala ko ng bomba sa katawan, pasabugin ko na. Yun po, nasa isip ko na po yun dahil sa naranasan naming anguish that time. At marami rin po akong kamag-anak na namatay dahil sa bakuna, kaya po namin patunayan. 3 punto lang po na sana po katigan ng ating kongreso. Ang tanong ko po sa DOH, may nangyari na sa Dengbaksya, alam ng ating PAO lawyers rito, wala pang napaparusahan. Eksperimento yun. And ito na naman, eksperimento pinatulan natin. Hindi po ba natin naintindihan yung word na eksperimento? Number 1 po, natatakot po ako na magbagsakan dahan-dahan ang ating mga kapulisan at ang ating kasundaluhan that will be a major internal and external threat sa bansa natin. Number 1 po yan. Dahil marami po akong kaibigan. Ako po ay graduate sa PMMA. Pagka-graduate po namin sa academy, automatic po kami second lieutenants ensign sa Navy. Marami po akong kaibigan from PMA, PNPA, PMMA na nagkakasakit sila. Dati naman silang malusog. Ganun rin sa PNP and military. At pag nagbagsakan po sila, that will become a major internal and external threat sa bansa natin. Pwede po ba, pangalawa, magkandak po tayo ng malawakang D-dimer testing sa lahat ng nabakunahan. Maaaring mayroon tayong pondo para sa bakuna. Bakit hindi tayo magkaroon ng pondo para testingin naman yung nabakunahan? Anyway, parte yan ng function ng ating DOH. Meron po tayong tinatawag na Philippine Institute for Traditional Alternative Healthcare. Nabasa po ba natin yung Traditional Alternative Medicine Act? Na meron tayong meron ginawa si DOH Secretary Juan Clavier na nakasaad roon. Kapag may mangyaring pandemic sa bansa natin, unahin ang mga available cure na meron tayo at suportahan ito bago tayo mag-issue ng emergency use authorization. Dahil yan ay gawa ng sarili nating mga kababayan at mas maniwala tayo kaysa doon sa eksperimento na manggagaling sa ibang bansa. So, sana po magkandak tayo ng malawakang D-dimer testing doon sa ating mga kapulisan na nabakunahan at sa ating mga kasundaluhan na nabakunahan. Mako-compare po natin yung previous medical history nila na sila yung malulusog. At ngayon na namumuo na yung mga dugo nila dahan-dahan. Yan po yung 3 kahilingan ng People's Initiative Council Committee dahil simula po ng March 2020, we conducted 38 peaceful rallies sa kalsada and we challenged even Secretary Duque. Magka-textmate po kami ni Secretary Duque noong umpisa ng pandemic. At alam ko po, sina-challenge ko siya. Ikulong niyo ako sa isang kwarto kasama ang mga infected, pinaka-infected. At bago po ako magtapos, hindi po nila ginawa yun yung challenge na yun. At nung pumasok yung April 2021, ayaw ko na po tanggapin yung challenge. Bakit? Alam ko meron na talagang virus na nasa bakuna. Huling punto ko po, may pronouncement na naman po ang DOH na meron na naman panibagong unknown virus
na mas deadlier kaysa sa COVID. Hindi ko po maintindihan sa simpleng kaisipan ko, unknown virus, tapos alam nyo, deadlier siya than COVID. Maraming salamat po. You're talking about X disease. Marami ano, sige, we will be asking Yusek Tayag to reply, but before I wanted to ask sana yung yung PhilHealth lang bago tayo mag-end. But Yusek Tayag, siguro bigyan natin ng chance to answer. Okay, muna po nagpapasalamat ang Kagawaran ng Kalusugan at iba naming kasamahan dito sapagkat binigyan kami ng pagkakataon na magbigay ng paliwanag sa araw na ito, Chairman. At kami naman sa Department of Health ay nakikinig. Alisin niyo po sa inyong isipan na inyong mga reklamo, kung reklamo man yun, ay isinasawalang bahala namin. Hindi po ganon ang Kagawaran ng Kalusugan. Lahat po ng opinion ay tinitimbang po namin. Ang amin lang sanang pakiusap ay sana maging mahinahon po lahat sapagkat ang pagiging mahinahon po ay nagpapakita na talagang gusto nating tumbukin ang dapat tumbukin, subalit ito ay base sa impormasyon na meron tayo. Halimbawa, I'd like to explain the adverse events following immunization that you can see the reports sa website of the FDA. It does not tell you that deaths were caused by the COVID vaccine. It just tells you that the adverse following immunization and one of those reported are serious events like deaths. There's another process for determining the causality. And we welcome all those resource persons dito. Bisitahin kami sa Department of Health. Magpalitan kami, Chairman, na impormasyon. Pakikinggan namin sila at sana naman bigyan kami ng pagkakataon na kayo po ay mabigyan din ng paliwanag. Kung pinakita nyo po lahat ng mga maaring naapektuhan sa bakuna o sa COVID-19, kami naman po ay halimbawa ng mga nabakunahan. Kung gusto nyo paliwan ng herd immunity at hindi kayo nagpabakuna, sapagkat yung mga nakapalibot sa inyo ay nabakunahan, kaya kayo po ay nakaligtas. At yung pagkaligtas nyo po ay masaya po kami ron kung kayo hindi nagpabakuna. Pinuulit namin dito, hindi namin pinilit na magpabakuna po. At gusto kong paliwanag na nagkaroon tayo ng pandemic. When we had this pandemic, little was known. Unti-unting nalaman po natin yon. At gusto ko rin sabihin na hindi kami nag-announce ng bagong pathogen. Ito ay pinag-uusapan pa, wala pa yung pandemic, yung disease X na tinatawag noong 2018. Hindi po kami nag-announce niyan. Lahat po ng aming pronouncement, Chairman, ay pinag-iisipan po namin yan, tinitimbang na ito ay makakatulong sa bawat isa po sa atin. Ako nga ay believe sa mga binigay niyong pahayag dito, subalit sana bigyan niyo kaming pagkakataon na marinig niyo naman ang aming panig sa mga susunod na meeting po, Chairman. At kami humihingi ng paumanhin kung doon sa mga request ay hindi po namin naibigay po kagad. At yung aking pong sinalaysay po rito na makikipag-usap po kami sa World Health Organization para na sa ganun ay malinawan po yung timeline sa IHR amendments, ano bang kaibahan sa pandemic treaty, kung kami ba ay sumasang-ayon at sa loob ng 2 linggo ay ibibigay po namin ng aming tugon. At para sa ating pong lahat, magtulong-tulungan po tayo. Kung may ganun po kayong impormasyon, ipagbigay nyo alam sa amin. Kami po ay nakikinig at hindi namin babaliwalain yan. Sapagkat kami po ay nagmo-monitor din sa kaganapin sa ibang bansa, hindi lamang po dito sapagkat may tungkulin ho kami na ibigay po ang tamang impormasyon at ang tamang hakbangin para ang lahat ng Pilipino po ay manatiling ligtas at maging protektado sa anumang panganib sa kalusugan, hindi lamang po sa pandemya, kundi sa lahat po ng sakit na maaari po tayong may magawa ng paraan. Maraming salamat po, Chairman. I like the tone of your voice, Yusek Tayag. But I love more if you dance.
Hindi, medyo ang ganda ng boses niya eh, kaya hindi ka matutong hindi ka magalit eh.